Mga kaibigan at mga kapatid, makinig po tayo sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng mga sugo ni Jesucristo na ating Diyos sapagkat ito ang portal o daan patungo sa daan ng kagalakan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Alam niyo ba mga kapatid, marami ang nagsasabi na siya ay pupunta sa paroroonan ni Jesus. Inaangkin ang mga yaman sa mundo, nagpapagod sa trabaho, upang lalong lumago ang kabuhayan. Nagpupuyat ang mga tao sa walang kabuluhan. Social media ang dahilan kung bakit unti-unting lumalayo sa presensya ang mga tao. At maliban sa social media, nagiging mabangis ang mga tao dahil sa pagmamahal nila sa mundo. Ang pinakamasaklap pa po dito, kung sino pa ang matagal nang naglilingkod kay Jesus, yun pa ang nagiging katisuran ng mga tao. Nais makarating sa langit, ngunit ang mga ginagawa sa araw-araw o pamumuhay ay hindi makalangit. Mga kapatid, ang social media ay malaking bagay kung bakit naabot natin ang ating mga mahal sa buhay. Salamat sa may gawa nito. Mga kapatid ko kay Jesucristo, gamitin po natin ang social media sa mabuting paraan upang ang lahat ng tumatawag kay Jesus ay makaabot sa kaluwalhatian. Praise God! Hallelujah! Kaya mga minamahal kong kapatid, ano po ba sa tingin natin ngayon kung darating sa pangalawang pagkakataon ang Panginoon na si Jesus? Makakasama po ba ang ilan sa atin? Pero alam mo ba kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam mo ba kung bakit? Buhay pa ang ating katawang lupa upang talikuran at totally surrender na lang lahat ng kasalanan at walang saysay ang ating pagsamba every Sunday. Walang saysay ang online Bible study kung binabalikan pa ang mga basura sa buhay. Mga minamahal ko kay Jesucristo, kung ang ilan sa atin ay hindi seryoso sa salita ng Diyos, maaari mo naghihinto ang pakikinig. Ngunit kung ang layunin natin ay ang kaligtasan, sige kapatid, ituloy natin ang pakikinig at pagbabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami at dahil sa pagsagana ng katampalasan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas
at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapapatuto sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nasa Hudiya, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal, datapwat sa aba nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-inaw o sa Sabat man, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at balibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makakaligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw, maaari, pati ng mga hirang, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang mga bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mangangalaglag ang mga bituin sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsistaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At kanyang mga anghel na may matitinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-asawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan.
Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapot ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, at siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatitiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay baratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon na aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at panggalit ng mga ngipin. Mga kapatid, sana nauunawaan natin ang lahat na ating nabasa at ating napakinggan.